Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Thursday at ipagpapatuloy natin ang ating pong pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. Nasa chapter 16 na po tayo ngayon at ang ating tatalakayin ay ang verses 1 to 10. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral na Following God's Call. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang Acts chapter 16 verses 1 to 10. Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him. Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. As they traveled from town to town, they delivered the decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang theme ng ating pag-aaral ngayon, kung sanay naman kayo sa tinig ng pag-asa, lagi ko pong ibinibigay muna ang tema ng ating mga pag-aaral para lubusan natin itong mapagbulay-bulayan at atin na pong alam kung ano ang ating tatalakayin. So the theme of our subject for today is this: God sovereignly directs His servants to fulfill His mission for the salvation of His people. Bagamat tayo, mga tao, ang ginagamit ng Diyos sa pangangaral, huwag nating kalilimutan. Tayo instrumento ng Diyos ang siyang may kapamahalaan, Diyos ang nasusunod sa ating mga hakbangin. Naniniwala po ba kayo na wala namang aksidente, na ang lahat ay bagay na dinirect at pinahintulutan ng Diyos? Kaya kung nasaan ka man ngayon, trabaho, pag-aaral, lugar, kung ano man yung iyong status ngayon ng buhay, pinahintulutan niya ng Diyos dahil may misyon kang tutuparin sa lugar na iyong kinalalagyan. Amen po ba doon? Now, let us look at the main idea of our study for today. The main idea is this: when we submit our plans to God's will, He leads us exactly where He wants us to be for His glory and the spread of the gospel. Alam niyo, minsan na tatagalan ang katuparan ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, hindi dahil nagkamali ang Diyos, kundi dahil sa katigasan ng ating mga ulo at tayo ang madalas ay lumilihis sa kanyang mga palatuntunan. Alam niyo po, naniniwala naman tayo na kapag naging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos, nagiging magaang ang pagtupad ng layunin ng Diyos sa buhay natin. Nagiging smooth, nagiging madali. Ngayon, kung sa kabila ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may mga humps, may mga bumps, may mga obstacles, alam natin that is part of God's redirection.
Maaaring nagiging kampante tayo, pinapayagan ng Diyos ang mga humps and bumps para i-redirect tayo, dalahin tayo sa kanyang layunin. Dahil marahil nagiging complacent na tayo or madalas nagwawalang bahala na tayo at iniaasa na lang natin sa sarili nating kalakasan ang lahat. Not knowing na dapat lagi tayong umasa sa Diyos. Amen? So, yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Ang unang nais ko pong ipakita ay ang katotohanan na even our plans can be changed by God. God changes our plans. There are moments in life when we are certain about our directions. We have plans. We have our own visions. We have our strategy. But sometimes, God closes one door and opens another. Lagi ko pong nababanggit at sa mga madalas nang sumubaybay sa tinig ng pag-asa, lagi ko po itinuturo ang kahalagahan ng pagpaplano, especially sa leadership. Failing to plan is a plan to fail. Kung hindi ka magbabalak, hindi ka magpaplano, plano yon sa pagiging failure. Because everything must be planned. Amen po ba? Kung ikay mag-aasawa dahil nagustuhan mo lang mag-asawa nang wala kang kaplano-plano, sa preparation pa lang nun, kagulo na. Kung ikay mag-aanak nang wala ka namang trabaho, walang kasiguruhan kung saan mo kukunin ang ipambubuhay mo sa pamilya mo at sa anak mo, yun isang plano for disaster. Kaya napakahalaga ang pagpaplano, ang pagbabalak. Kaya tayo bilang mga tagapanguna, bilang mga lingkod ng Diyos at bilang mga mananampalataya, kailangan tayong maging matalino sa ating mga plano. Kapatid, ikaw na nakikinig sa akin ngayong umaga, ano ba balak mo sa buhay? Ano ba plano mo? And if you were able to set up a plan for your life, for your family, for your ministry, praise the Lord. Maganda yang nagpaplano. Pero alam niyo po ba mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi lahat ng binalak natin at hindi lahat ng ating plano ay matutupad sa gusto natin. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Biblia, linaw naman sa Kawikaan, nasa atin ang pagpaplano, subalit ang Diyos ang siyang magpapatupad. Madalas mga kapatid, we do not understand it at first when God closes some door. But in time, we see that His way is always perfect. Ako po'y nagbabalak, ako po'y nagpaplano, ganito ang mga gusto kong mangyari sa araw na ito, sa susunod na araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Subalit, ako po'y nakahanda sa mga gagawing pagbabago ng Diyos, sa redirection ng Diyos, sa mga pagkakataong pakikialaman ng Diyos ang aking mga balak. Sapagkat ang katotohanan naman, ang ating mga plano, bunga lang ng ating karunungan, bunga lang ng ating mga kaisipan, na kung ating susuriin ay finite, finite. Ibig sabihin, kapos, kulang. May mga detalyeng hindi natin natanaw. May mga bagay na hindi natin kayang arupin. Kaya napakahalaga na sa mga pagbabalak, pagpaplano, ilagay ito sa kamay ng isang infinite, sa kamay ng isang sovereign, sa kamay ng isang nakatatanaw ng lahat ng mangyayari ngayon, bukas, at sa mga susunod na araw. Meron nga isang misyonero, ang sabi niya, I planned to go to one country but the door was shut. Later, God sent me somewhere else and there I saw hundreds come to Christ. Katulad ni Apostol Pablo, katulad ng ating tatalakayin ngayon, Paul and his companion faced closed doors. Not because God rejected them, but because God was redirecting them. Ang ating pag-aaral ngayon ang tinatawag na Second Missionary Journey. Kahapon, nagtapos tayo sa pag-aaral sa
diskusyon, sa argument ni Paul at ni Barnabas. Pareho silang may magandang intensyon. Pareho silang nagplano, nahahayo at magmimisyon uli sa ikalawang pagkakataon. Sumang-ayon ang iglesia sa kanilang layuning mag-second missionary journey. Subalit nagtalo sila sa kung sino ang kanilang isasama. Sa ikalawang pagkakataon, sabi ni Barnabas, let us carry with us. Let us allow Mark to join us. Just like when we first go on our first journey. Subalit naalala ni Pablo, isasama na naman natin yan si John Mark. Di ba nung unang lakad natin, iniwanan naman tayo niyan? At doon na hindi sila nagkasundo, nagtalo sila. At ang sabi, mainit na pagtatalo, matinding pagtatalo to the point na they decided hindi tayo magkakasundo, maghiwalay na tayo. Dahil ipinipilit mo yan, gusto mo talagang kasama si John Mark, di magsama kayong dalawa. Parang ganun, ano po? And then the Apostle Paul decided, sige, ang isasama ko ay si Silas. Kaya nagkaroon ng Paul and Silas and John Mark and Barnabas. Naging dalawa ngayon yung misyonero. Naging dalawa yung missionary team. At naghiwalay na po sila, humayo na sila, magkabilang landas. Sa Acts chapter 16, Paul on his second missionary journey visited the cities where churches were planted during their first journey. Ang ginawa nila, pinalakas nila yung mga mananampalataya doon sa lugar na yon. Then, unexpectedly, God redirects His path papunta ng Europe, marking the turning point in church history. Kaya kung titingnan natin yung Ebanghelyo sa Europa, dito po ang turning point nun, sa Acts chapter 16. The gospel now expand to the western world. Kaya samahan niyo ako at ating pag-aralang isa-isa. Pag-aralan po natin verse by verse ang ating mga talatang pagbubulayan. Let us first go to Acts chapter 16, 1 to 10. Here we can see a new partner in the ministry. Paul came to Derbe and went and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him. Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area. For they all knew that his father was a Greek. As they traveled from town to town, they delivered the decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in number. Here, makikita natin, the Apostle Paul meets Timothy, a young disciple sa Lystra, at itong batang ito'y well-spoken of by believers. Maganda ang kanyang testimony. Maganda ang sinasabi ng mga tao at ng mga mananampalataya tungkol sa kanya. Now, balikan natin saglit ang ating pag-aaral kahapon kung saan nagtalo si Bernabe at si Paul. Si Bernabe, as a man of encouragement as he was, gusto niyang kasama si John Mark para bigyan ito ng ikalawang pagkakataon. Si Pablo, hindi dahil galit siya kay John Mark, kaya ayaw niya na itong isama. Nandun lang yung kanyang pangunahing desire ng puso na kung ikay magmimisyon, dapat meron kang integridad. Meron kang isang salita. Kapag sasama ka sa misyon, dapat maganda ang iyong testimony. Meron kang commitment at meron kang paninindigan. Iyon lang naman ang kay Apostol Pablo. Kaya pareho silang tama doon. Tama si Bernabe, nabigyan ng second chance. Tama rin naman si Pablo na ayoko nang mag-gamble. Kung may isasama ako sa misyon, hindi ko naman sinasabing huwag tayong magsama eh. Magsama tayo pero pumili tayo ng may commitment
at meron ng magandang track record. Si John Mark, nasira siya sa kanyang unang sama sa atin, nasira ang kanyang track record. So dito po consistent si Paul. Kaya pagdating nila sa Derbe, and then dumating sa Listra, doon nila nakita ang isang batang pastor. Timoteo ang pangalan. Ngayon, magandang sinasabi ng mga tao sa kanya. Sabi ng Biblia, believers spoke well of Timothy. Kaya may magandang track record ito. Sabi niya, sige, isama natin si Timoteo. Though ang tatay ni Timoteo ay hindi purong Hudyo. Ang kanyang father ay Greek. Pero ang nanay naman niya ay Hudyo, Jewish believer. Kaya si Paul takes Timothy, ang ginawa niya, tinuli niya ito. No, 'di ba? Natatandaan niyo noong nakaraang mga pag-aaral natin, galit-galit si Paul, bakit tinutuli yung mga Gentile? Pero bakit dito tinuli ni Paul si Timothy? 'Di ba? Ang reason kung bakit siya nakipag-away sa mga Judaizers kasi hindi naman requirements talaga yan sa kaligtasan. Hindi naman kailangan yan para maligtas. Pero bakit dito sinircumcise niya si Timothy? This is more of a strategy. This is more of a, plan. Kasi ang sabi ng talata, kung titingnan natin dyan, ang sabi, Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who live in that area. Yung mga Hudyo na nakatira dun sa lugar na yon, kilala si Timoteo na ang tatay niya Greek. At ang tatay na Greek, hindi isinicircumcise ang kanilang mga anak. Ako'y naniniwala na ang layunin ni Pablo rito to circumcise Timothy ay wala namang kinalaman talaga sa salvation. Magjo-journey na nga sila para mag-mission Hindi na usapin ito ng salvation, kundi mission na ito, evangelization na ito. Pero for the sake of the ministry to the Jews. Alam nyo naman yung mga Hudyo, ayaw nilang makikidikit sa mga hindi Hudyo. Hindi sila naniniwala sa mga Hentil. Lalo na kung misyonerong Gentile, misyonaryong Greek, misyonaryong hindi naman puro, hindi nila pakikinggan si Timoteo. Kaya ang ginawa ni Pablo, more on the strategy rather than on the doctrine of salvation, sinircumcise niya si Timoteo. Naintindihan niyo po mga kapatid, kasi baka may nagtatanong dyan sa talatang yan Yun po ang sagot dyan. Sinircumcise si Timoteo hindi dahil kulang at hindi dahil kailangan para sa kaligtasan, kundi this is more of a strategy for global mission. Anong lesson nito? Ang tunay na lingkod ng Diyos at tunay na lingkod ni Kristo, willing to lay down their rights for the sake of the gospel. Si Timoteo, sinuko niya yung kanyang buhay. Nagpasakop siya kung kailangan siyang isircumcise para sa layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo. And Paul's acts was not compromise but wisdom. Niremove niya yung barrier to the gospel's advance. Para mawala na yung agam-agam. So ano naging resulta nito? The churches were strengthened in faith and they grew in number daily. So this reminds us that spiritual growth and evangelistic fruitfulness go hand in hand when the church is faithful to God's word. Can we say amen to that? Huwag niyo rin pong kakalimutan doon sa verse 4, they traveled from town to town. Nabanggit yun sa verse 4 Dala-dala nila ang liham na galing sa mga apostol sa Jerusalem. At ito ay kanilang
ipinapaalala sa mga kapatirang naging convert mula sa mga hintil. Ano yung mga paalalang yun? Di ba tinalakay na natin yun kahapon o the other day? Huwag kayong kakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kayong mangangalon niya, huwag kayong kakain ng mga binigti, yung mga paalalang yun. At yon ay hindi naman may kinalaman din sa kanilang kaligtasan kung hindi iyon ay paalala para sa unity and fellowship of the believers. Makikita natin yan sa verse 4. At dahil doon, ayon sa verse 5, the churches were strengthened in faith and grew in number daily. Amen? Now, anong sumunod na nangyari? Let us go to verse 6 to 8. Nagtatagumpay ang gawain, lumalago ang iglesia, tumitibay ang mga mananampalataya, dumadami ang mga kaanib araw-araw, and then bigla, a closed door and a redirection. Mababasa natin to sa verses 6 to 8. Paul and his companions. So, hindi na binanggit yung pangalan ng mga kumpanyon. Pero sino-sino yung mga kumpanyon na yon? Ang kumpanyon niya dyan, si Silas at si Timoteo. Ano po? Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia, Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. Now, gusto ko munang unawain natin ang verses 6 to 8. Still, sa mga oras na ito, mapapansin na ang nagsulat ay nagsasalita on the third person. Nangungusap siya, kinukwento niya si Pablo at ang mga kasama nito. Kinukwento ni Lucas. Si Lucas po ang writer nito eh. Si Luke ang writer ng Acts, ng Book of Acts. And at this point, kinukwento pa rin niya kung ano ang mga naging kaganapan kay Pablo at sa mga kasama nito. Paul and his companions, and that includes Silas and now Timothy. They tried to go into Asia and Bithynia, but the Holy Spirit forbade them. So ano makikita natin dito? Nagtatagumpay ang gawain. Marami ang mga nananampalataya, pero all of a sudden, bigla pinagbawalan sila ng Diyos. Bakit? Later, mauunawaan natin yan. Pero ang napakahalagang lesson na makita natin dito, dapat pag misyonero ka, sensitive ka sa pagkilos ng Santong Espiritu. Because sometimes God's no is not rejection, but God's redirection. May mga bagay na dapat nating maunawaan. Bagamat wala namang pagbabawal, wala namang sinasabing wag gawin, dapat maging sensitibo tayo kung ito ay gusto o ayaw ng Panginoon. Especially kung hindi naman verbatim ay nakasulat sa Biblia ang mga bagay na ito. Mapapansin natin na at this point, the Lord was steering them toward His prepared field. At saan yon? Sa Macedonia. And this shows the sovereignty of God in mission. He not only sends worker, but God also guides the path of the missionary so that His elect may hear the gospel. Bagamat ang trabaho natin talaga, mangaral lang ng mangaral, pero tandaan po natin, sometimes or most of the time, it is God who direct us or even redirect us towards His intention and towards His will. Amen? Now let us go to verse 9 and 10. This is something medyo kakaiba. Paul saw a vision from God.
Sa panag-inip nangyari ito, verse 9 and 10. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Now, in the night, Paul receives a vision. No, noong mga panahon na ito, mga kapatid, noon pa lang nagsisimulang isulat ang mga Biblia. Doon pa lang nagsisimulang isulat ni Lucas ang pangyayari, ang kasaysayan. The believers of the New Testament doesn't have the written New Testament yet. So meaning the Bible was not canonized, not yet canonized, and the Bible was not available for them because they are the Bible. Amen po ba? Wala silang panuntunan, wala silang susunding guide. They relied mostly on the leading of the Holy Spirit, giving them visions in a dream, guiding them by the audible voice of the Holy Spirit. Pero sa panahon natin, hindi na to applicable because we already have the Bible with us. Hindi na tayo naniniwala sa mga panaginip kasi may kumpleto ng revelation ang Diyos sa Biblia. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga nagsasabing, "Napanag-inipan ko, nagpakita ang Diyos sa akin, sinabi sa akin ng Diyos, ako magiging presidente ng Pilipinas." Niloloko lang ho kayo nun. At madali naman malaman, pag hindi nangyari, alam nyo, bulaang propeta, nagsisinungaling at hindi totoo. Pero dito makikita ho natin ang authenticity ni Apostle Paul tungkol sa vision na kanyang nakita sapagkat natupad ito at nangyari ito. Sa Pilipinas, ang daming ganyan. Si Eddie Villanueva, numero 1 sinungaling na pastor yan eh. Lalo na nung kumakandidato siya bilang presidente. Di ba? You all heard that. Ngayon, paano kung hindi nangyari ang sinasabi ng Diyos sa kanya? Sinong Diyos yung nakausap niya? Sinong Diyos yung nagsabing tumakbo ka? Diba? Yung Cindy Jacob na isang bulaang babaeng propetang pumunta sa Pilipinas. Naubo din ang bulaan at kung ano-ano mga sinabing propesiya sa Pilipinas. Nasaan na yung si Cindy Jacobs na yon? Yun po yung mga bulaan at yan makikita nyo sa mga Pentecostal churches. Yung mga pastor na tatayo sasabihin, "The Lord said to me." Huwag po kayong maniniwala doon. Dahil kung talagang sinabi ng Diyos sa kanila yung una, mangyayari yon. Pangalawa, hindi na sila kakausapin ng Diyos ngayon directly, audibly, dahil kompleto na ang salita ng Diyos na isulat na sa banal na kasulatan. Ngayon dito na nagsasalita ang Diyos. Kaya ang mga reformers, nanindigan talaga eh, wala nang ibang boses. Wala nang ibang otoridad. Sola Scriptura. Let us rely on the written word. It is inspired. It is given for the church to grow and directed by it. Amen? So dito, kinikilala natin ito na tinig ng Diyos, revelation ng Diyos, pahayag ng Diyos kay Pablo, katulad ng ginawa ng Diyos kay Peter nang nagpakita ang isang kumot na bumababa para puntahan ni Peter si Cornelio. Wala pa kasing written words that time. Naintindihan niyo po? Kaya immediately they concluded God had called them to preach the gospel there. Amen? Now, let us notice the teamwork in verse 10. Ayan. Ano sabi sa verse 10? During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing begging him, "Come over to Macedonia and help us." Then verse 10, after Paul had seen the vision, we got ready. We got ready.
Sa ibang translation, we sought to go on into Macedonia. Mga kapatid, this is the first we section in the book of Acts. Kanina nakita niyo po, pinakita ko sa inyo doon sa verses 6 to 8 kung saan kinukwento ni Lucas ang journey ni Paul, ni Silas, at ni Timothy. But pagdating ng verse 10, iba na ang narrative. Iba na ang pahayag. Hindi na them, hindi na they, kundi we na. Ibig sabihin, this is the first moment where Luke joined the missionary team. Luke joins them. Kaya mula ho dyan, sa verse 16, pag inyo pong binasa, kasama na si Lucas sa mga paglalakbay. God was assembling a powerful team. Paul, Silas, Timothy, and Luke. Ano lesson? God's guidance is often confirmed in the fellowship of believers who discern His will together. Amen, mga kapatid? Kaya dahil nandiyan na si Lucas, most of the journey, kasama siya, naitala niya ang mga naging kaganapan. Kung kumonte ang mga bagay na napatala kay Barnabas at kay John Mark, it is because ang concentration ni Lucas ay sa kanilang team ni Pablo, ni Silas, at ni Timoteo. Amen, mga kapatid? Naiintindihan nyo na po. Now, ano ang theological insights? 1. God's sovereignty in mission. The Holy Spirit governs where and when the gospel spreads. And this aligns with God's eternal plan of election. God directs His messenger to those whom He has chosen for salvation. Acts 13:48. Amen? Second, the means of God's guidance. God may guide through 1. Circumstances. Ginagay tayo minsan ng Diyos sa mga saradong pintuan. Sinasara niya pinto para tayo ay magkaroon ng desire na lumipat ng pintuan. Minsan pinipilit natin. Tayo ang nasusunod, tayo ang nagpapasya. May mga pagkakataong sarado na, walang convert, matigas ang mga puso. Ibig sabihin yan, baka nire-redirect na tayo ng Diyos sa ibang dapat patunguhan. Makikita rin natin yung word and spirit. Ano po? Word and spirit. Pinangungunahan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng written word, at ng kanyang espiritu. At panghuli, the counsel of faithful believers. Minsan sa mga pagpapayo ng mga tapat na mananampalataya, ng mga nakatatanda, ng mga naunang mananampalataya. Kaya nga po, the believer trusts that providence and scripture work together for direction. Kaya, minsan dapat matuto tayong mag-assess. Tingnan natin kung dapat pa bang ipagpatuloy, dapat bang isarado, dapat bang itigil, at dapat ba nating hinga ng payo ang mga nauna sa atin. Amen? And number 3, another insight, the urgency of the gospel. The man in Macedonia said, "Come and help us." Tandaan, true help comes not through politics or wealth, but through the gospel of Christ that saves sinners. Come and help us. Anong tulong ang hinihingi ng man in Macedonia? It was not about money. Paul, Silas, Timothy, and Luke doesn't have that. It's not about wisdom. It's not about
being free from politicians or politicians' abuse. It's not about money or wealth, but the help that the man in Macedonia asking ay tulong espiritual. At ito ang tugon ng Ebanghelyo. We go to them because we have something that they don't have. We are giving them hope, salvation in Christ. Kaya Paul, Silas, Timothy, and Luke did not hesitate. They journey towards Macedonia. Amen? So bilang application, bilang lingkod, bilang missionary, bilang mananampalataya, be willing to be redirected by God. We often cling to our plans, but God's mission must come first. Ask the Lord, where are you leading me today to serve you, Lord? 2, be sensitive to the Holy Spirit. The Spirit still guides through the Word, through prayer, and through wise counsel. Yan ang mga ginagamit ngayon ng Santong Espiritu para tayo'y dalhin sa kanyang kalooban. Maging sensitibo tayo sa salita ng Diyos, sa sinasabi nito, sa ating mga pananalangin, at sa mabuting pagpapayo ng mga lingkod ng Diyos. A heart surrendered to Christ will discern His will. It will be very clear to him or to her. 3, be ready to obey immediately. When Paul received the vision, he immediately obeyed. True faith does not delay. Kapag narinig mo ang tawag, huwag nang magpatumpik-tumpik, sumunod sa kalooban ng Diyos. 4, see the gospel as the greatest help. The cry, "Come and help us," is still heard today. It can be heard in our neighborhoods. It can be heard in the schools. It can be heard on the workplaces. Tanong, dadalin mo ba ang tulong? Dadalin mo ba ang kanilang pangangailangan? They are crying for help. To illustrate this matter, mga kapatid, a lighthouse keeper was given a limited supply ng oil. Nang layunin ay to keep the light burning each night. Lightkeeper nga siya. At bilang lightkeeper ng isang lighthouse, ang trabaho mo pailawin ang iyong ilawan night and day. Binigyan lang siya ng limited supply ng oil. Ang ginawa ng taong ito, naawa siya sa kanyang pamilya, binigyan niya ito ng konti. Naawa siya sa kanyang neighbors, binigyan niya ito ng konti. Naawa siya sa mga mangingisda, binigyan niya ito ng konti. Isang gabi, the lighthouse went dark. Nagbanggaan ang mga barko at yung iba'y bumangga sa shore. When asked, bakit walang ilaw ang lighthouse? Ang sagot ng lighthouse keeper, I was trying to help others. The inspector said and replied, you were given oil for one purpose only. And that is to keep the light burning. Minsan maganda naman ang ating intensyon. Maganda naman ang ating plano. Maganda naman ang gusto nating mangyari. Pero kahit anong ganda ng plano natin at ng gusto natin, kapag lumihis tayo sa kalooban ng Diyos, disaster ang hatid nito. Mga minamahal kong mga kapatid, God has given us the gospel for one main purpose. And that is to shine the light of Christ wherever He sends us. Amen? Now, bilang konklusyon, we are called to follow God's leading.
The story of Acts 16:1-10 is not just about Paul's journey. It's about God's mission. The Lord of the harvest sends His servants to the right places at the right time, and that His name may be glorified among the nations. So when God changes your plans, anong gagawin? Trust Him. His direction or His redirection is not confusion, but a commission. Amen? Katulad ni Pablo, let us respond, Lord, here I am. Send me wherever you will. Amen? Now, for some reflection questions, pwede niyong gamitin sa small group. How do you respond when God changes your plans? In what ways or how can your church or small group be part of God's mission today? What does it mean to you? And God's no can sometimes be His greatest yes. And who might be your Macedonia, the person or place God is calling you to reach. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ito po ang mensahe ng Diyos sa Acts chapter 16, 1-10. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for your word that reminds us that you are the sovereign Lord who leads, redirects, and calls your people for your divine purpose. Katulad ni Pablo, ni Silas, ni Timoteo, at ni Lucas. May we learn, O Lord, to trust you even when doors close and plans change. Help us, O Lord, to see that your no is often a loving redirection towards something greater, and that is the fulfillment of your mission. Lord, give us heart that are sensitive to your Spirit's leading. Grant us ears that listen to your voice through Scripture, and give us the feet that are quick to obey your call. Strengthen us, Lord, to be your faithful servants, bringing the light of the gospel to those still crying out, saying, "Come, help us." May you use our church, our families, our small groups, even this broadcast, the Tinig ng Pag-asa, as instrument of your saving grace. We surrender our plans to you, trusting that your ways are higher and your timing is perfect. Bless the listeners of this broadcast today, Lord. Bless each one of them. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.